Nakikilala ng Diyos yung mga kanya. Sino yung mga sa Diyos? May tatak ika ng Diyos. Nananatiling may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. Lumalayo sa kalikuan ng bawat isa na sumasambitla sa pangalan ng Panginoon. Those people who refrain from evil and from sin is acknowledged by God as His people. Kilala ng Diyos ang mga kanya. Lumalayo sa kalikuan. Ano ngayon ang sabi ng Diyos? Ano ngayon ang sabi ng Diyos? Tuloy natin. Datapwat sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa, at ang iba'y sa ikapupuri, at ang iba'y sa ikasisirang puri. Kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri. Yan. Sa isang malaking bahay, nagbibigay ang Diyos ng argumento material. Ano? Sa isang malaking bahay, iba-iba ang mga sisidlan, ang mga utensils. Meron kang ginto, may pilak, may kahoy, may lupa. Merong sisidlang ikakapuri. Totoo naman yun eh. Di ba, meron tayong mga sisidlan sa bahay, ikapupuri. Kalimbawa, isang antigong magandang aparador, ikapupuri yun. O kaya lansena, nilalagay pa nga yun sa nakikita eh. Sisidlang kasing kapuri-puri eh. Pero yung arinola, sisidlan ba rin o hindi? Meron na kayo nakitang tao na arinola inilagay sa gitna ng sala? Meron kasi sisidlan sa isang bahay, ikasisirang puri. Halimbawa, meron kang gamit na pangit sa tingin, tinatago mo yun eh. Diba? Wala naman akong nakitang bahay nga na may arinolang butas pa, nakalagay sa gitna ng bahay. Wala. Pero yung mga sisidlang ikapupuri, magagandang baso, mga terno ng mga iba't ibang set ng mga kasangkapan, nilalagay pa nga yun sa nakikita, naka-display yun eh. Hindi mo ba? Ganun lang ang ibig sabihin ng Biblia. Sa isang malaking bahay, may sisidlang ikakapuri, may sisidlang ikakasirang puri. Kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Tanyo, ang sisidlang palang tinutukoy tao. Sa loob ng iglesyang totoo na sa Diyos, merong ikasisirang puri kagaya ni Judas, pero merong ikakapuri kagaya ni Pablo. Diba? Kung alin man ang malinis, sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari. Pwede ba tayong gamitin ng Diyos at pakinabangan o hindi? Pwede. Kaya nga yung kanta ng Born Again Ang tanging alay ko sa'yo aking Ama, ang buong puso ko, buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanang makapagkaloob, mamahaling hiyas. Nahabaya tayong kanta ko eh. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. O tayo, ito lamang Ama, at wala nang iba pa akong hinihiling. O kita mo, ano yung tanging alay niya? Ang buong buhay, puso't kaluluwa. Gamitin mo, Ama. Hindi naman ako tutol, tama naman yun eh. Talagang pwede tayong gamitin ng Diyos. Halimbawa ako, ginamit ako ng Diyos dito sa dalawang ito. Dati kasi yung sacristan sa San Fernando, yung mataba. Ako, bilang maliit na kasangkapan, ginamit ng Diyos para maituwid yung kanilang maling paniniwala. Kaya, pwedeng ang tao gamitin ng Diyos sa kapwa. Halimbawa, may pulubi, walang makain. Gusto ng Diyos yung pulubi mabusog. Nakita nung isang merong pera.
naawa. Sabi ng Diyos, hoy, bigyan mo 50 pesos yan ng makaraos. Diba? Nagtaka pa nga yung kuripot eh. Nadukot niya 50. Sige na nga, yun na nga lahat. Nung maibigay na eh. Naparami naman yata kayo na ibigay ko. Ha? Eh, hindi niya alam, kinilos lang siya ng Diyos para makaraos yung pulubi, makakain. Oh, di ba? Kaya yung tao, nakakasangkapan ng Diyos sa kapwa. Lalo na kung malinis ka, ikaw ang laging gagamitin ng Diyos sa isang malaking bahay. Kung alin yung sisidlang malinis, yun ang ginagamit, di ba? Di ba? Iinom ka. Alin ang kukunin mong baso? Di yung nakataob. Hindi ka kukuha ng basong nakatihayan at may gumamit na nun. Di ba ganon, mga kapatid? Kung alin yung nakataob na alam mong malinis, yun ang gagamitin mo. O halimbawa, marami mang baso dyan, nakatihaya ng lahat, gamit na, para sa paningin mo hindi na malinis, kahit na hindi inuman yung tasa ang kukunin mo, yun ang gagamitin mong pag-iinuman eh. Tama o hindi? Kaya sa isang malaking bahay, kung alin yung malinis na kasangkapan, yun ang ginagamit ng may-ari. Ganon din ang tao. Pag ang tao yung malinis at banal, laging ginagamit upang pakinabangan ng Diyos. Ngayon, ang sabi ni Elipas, may pakinabang ba ikaw ang makapangyarihan sa lahat kung ikaw ay malinis? Mali ang sinasabi sa talagang diwa ng Biblia. Kaya kung hindi tayo mag-aaral, mga kababayan, ano mapapala natin? Basta nabasa sa Biblia, akala nyo iba, basta't nabasa sa Biblia, salita na ng Diyos. Mali po yun. Sa isa pong banda, kung hindi mo alam na basahin ng Biblia, ang mangyayari ho sa'yo meron nga kontra Sabi rito, wala raw pakinabang ang Diyos sa tao. Sabi naman dito, pwede naman gamitin ng Diyos ang tao. Di magkakontra. Bakit magkakontra? Kasi hindi parehong salita ng Diyos. Yung isa'y salita ng Diyos, yung isa'y salita ng kalaban ng Diyos. Tignan mo muna bakit kontra. Baka yung isang salita ng Diyos. Yung isang salita ng demonyo. Pareho mo kinuha Tapos pinagbintangan mo ang Biblia na kontradiksyon. Hindi. Pag parehong salita ng Diyos, hindi pwedeng magkontra. Basa. Pakinggan nyo sa 8 ng Kawikaan. Ganito po ang ating mababasa. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katuwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Lahat ng salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang liko. Walang kontradiksyon. Walang suwail. Sabi